nga at ipapakita ko ulit sa inyo yung mga ginagawa ko pag nandito ako sa farm. Sobrang busy nga ni Papa, hindi niya na maasikaso tong matataas na damo dito. Kaya nga naisipan ko na ako na lang muna ang magtabas-tabas. O wag niyong sabihin na hindi ko to kaya kasi kaya nyo rin naman to. Yung iba lang ay maaarte at tamad. Iba nga hindi daw sanay sa ganitong buhay. Pero kailan nyo sasanayin yung sarili nyo? Kung ako nga yung tatanungin, mas gugustuhin kong mag-umpisa yung buhay ko sa mahirap. Mahirap naman kung nag-umpisa ka sa mayaman tapos pag naghirap ka ulit ay hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya mas maganda yung nag-umpisa ka sa hirap. Yumaman ka man at maghirap ka ulit ay alam na alam mo na yung gagawin mo. Kaya hindi ko pagsisisihan yung kinalakihan kong hirap dahil yun ang dahilan kung bakit natuto ako sa maraming bagay. Siyempre, ipagmamalaki ko ay ang mga magulang ko dahil tinuruan nila kaming magkakapatid kung paano makontento sa kung anong meron lang kami. Dati pa nga uso yung vlog talaga namang siguro na ipakita namin sa inyo yung buhay na meron kami. Kung pwede nga lang ibalik yun ay mas pipiliin ko na yun na lang yung maging buhay namin kasi nga kahit mahirap ay kumpleto kami. Naalala ko nga dati kung saan kami nakatira ay kailangan pa namin lakarin ng 2 oras bago makarating doon. Dati pa nga pinagtatawanan yung pamilya namin kasi nga kami lang daw yung walang sinasakang tubigan dito sa baryo. Kumbaga ang tingin nila talaga sa amin ay mahirap. Hindi nila alam napakayaman din namin sa sari-saring tanim kasi yan nga ang libangan ng mga magulang namin nung araw. Pinagkaiba nga lang nung sinasaka nila, yung sa kanila ay patag at yung sa amin ay matarik na bundok. Naranasan din po namin magkaroon ng palayan kaso nga lang sa matarik na bundok, tipong pag nag-anihan na kayo ay kailangan mo pang putulin isa-isa yung bawat puno ng palay. Alam ko hindi lang kami ang nakaranas noon, marami din dyan. Kaya alam kong marami ding makaka-relate dyan sa hirap na pinagdaanan namin. Sabi ko nga kay Papa kung pwede lang ibalik yung ganong buhay namin, ibabalik namin. Isa kasi yun magandang halimbawa para mas ma-inspired pa kayo. Kaso nga lang yung dating malakas na Papa hindi na talaga kayang umahon sa matataas na bundok. Kaya nga sobrang pinagpapasalamat namin na si Papa ang napili na pagbantayin sa napakalawak na farm na to. Na kahit anong itanim niya ay okay lang sa kanila. Kaya sobra po kami nagpapasalamat sa inyo. Alam nyo na po kung sino kayo. Sigurado po akong pagpapalain pa kayo ni Lord. Tignan nyo naman yung nalinisan natin, mas maaliwalas tingnan kesa sa kanina. Nakita ko nga yung pamangkin ko dito tsaka yung kapatid ko naglalaro. Pag bata talaga parang walang iniisip na problema. Sana bata na lang din tayo. Ito nga at nagluto na din ako para pagdating nila Papa kakain na lang sila. Pansin nyo nga dyan yung mata ko nagre-reklamo na naman kasi nga mahina talaga sa usok. Ito nga at pinagputol ko na rin sila ng gatong para pag uwi ko mamaya ay mabawas-bawasan naman yung trabaho ni Papa. Yan nga si Aldwin tinulungan na rin ako para mas mapadali. Medyo paggabi na din kasi yan, uuwi pa ako. Kaya nga siya na naghakot ng mga pinutol ko. Tinuturuan ko nga siya dyan. Sabi ko nga habang bata ka pa lang, isanayin mo na yung sarili mo sa hirap. Sanayin mo na yung sarili mo sa mga ganitong gawain dahil hindi habang buhay merong papa at tita na nandyan sa tabi mo. Ito nga sa wakas natapos din kaya tinulungan ko na rin siyang maghako. O diba mas mapapadali talaga ang gawain pag nagtutulong-tulong. Siyempre nagwalis na rin ako dyan bago ako umalis para pagdating nila Papa hindi naman makalat yung paligid. Bago nga matapos tong video na to gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta dito sa Antv. Sobra-sobra po namin kayong naa-appreciate.